Hanggang 5 oras na naipit sa traffic ang ilang dumaan sa Marcos Highway at mga karugtong na kalsada nitong unang weekend ng Disyembre. Kaya pinag-aaralan doon ang pagbubukas ng mga subdivision sa trapiko. Sa EDSA naman, may pagsisikip kahit ngayong holiday. Ang latest, tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra, kamusta na traffic ngayon? Yes, Vicky, partida nga holiday ngayon pero may bahagya pong pagbagal ng daloy ng trapiko sa bahagi ng North EDSA. Doon po yan sa parte ng 3 magkakatabing mall at saka 2 malaking hotel. Pero Vicky, kanina alas 4 mas malala pa yan. Aming nasaksihan po na umabot yung pagbagal ng daloy ng trapiko hanggang doon sa parte ng Quezon Avenue papunta nga po sa lugar na ito. Pero ganun pa man, masasabing wala ito sa kalingkingan ng dinanas ng ating mga kababayan sa Marcos Highway nitong nagdaang Sabado. Kumukutitap na naman ang kahabaan ng Marcos Highway nitong Sabado dahil sa mga sasakyang halos hindi gumagalaw. Biruan man sa social media na mukha silang Christmas lights, panira ito sa Christmas feels sa mga naipit sa trapiko. Hindi lang sa highway kundi sa mga karugtong na kalsada tulad ng C5 Katipunan at Aurora Boulevard. May mga inabot pa umano ng 5 oras sa kalsada. Sabi ng MMDA, merong 4 na road crash at 2 nasirang truck na nakapagpa-traffic sa Marcos Highway noong rush hour ng Sabado. Bukod pa yan sa dami ng mga sasakyan noon at pagkaimbudo nila sa mga U-turn sa highway. We invited the traffic engineering team of MMDA tomorrow para aralan yung pagbubukas ng mga intersection sa mga lugar na yan, magkaroon ng iba pang traffic scheme. Kakausapin din ang mga subdivision doon para sa posibleng pagbubukas ng kanilang mga village gate sa mga sasakyan. During peak hours, if the private subdivisions can accommodate, especially kung magkakatabi at magkakadugtungan lang naman yung mga area. Problema rin ang mga pampasaherong sasakyan na nagbababat sakay sa bawal na lugar gaya sa bahagi ng Ligaya sa Marcos Highway na nasumpungan pa rin kanina. Pino na rin nito ang mga e-trike at mga habal-habal na bawal sa highway at babantayan ng mga truck na hindi sumusunod sa truck ban. Ngayong holiday, masasabing maluwag ang daloy ng trapiko kumpara sa ordinaryong araw. Pero may build-up pa rin ang mga sasakyan malapit sa mga mall sa EDSA, gaya sa bahagi ng Mandaluyong, panulukan ng EDSA Quezon Avenue at panulukan ng EDSA North Avenue. Pinangangambahang lumala ang traffic sa Metro Manila habang papalapit ang Pasko dahil sa mga mall. 29 sila sa EDSA pa lang, 131 naman ang mall sa buong Metro Manila. Kaya matinding koordinasyon ang kailangan, sabi ng MMDA. Kikipag-ugnayan namin sa mga mall operators na kung sakaling may mga mall-wide sale during weekends, dapat ma-inform nila kami at maibigay nila yung kanilang traffic management plan at least 2 weeks before yung mall-wide sale na event nila para makatulong din ho kami. Vicky, bukas naman ay pupulugin po ng MMDA ang mga local government ng Marikina, Pasig, Cainta po. At ito po ay para daw po maghanap ng solusyon sa traffic. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.